Kuya, excuse me po. May bakante pa po ba akong mauupuan dito? Pasensya na ma'am, puno na po tayo. Wala na pong bakanting upuan. Kuya naman, baka pwede na akong sumabay kahit saan. Last trip na po to, hindi ko na po kayang maghintay hanggang bukas. Sige na nga ma'am, huwag ka na mag-alala. Hahanap tayo ng paraan. Sandali lang. Boss, gising po muna. Pabor naman po. Buntis po kasi si ma'am, baka pwede po kayo magbigay ng upuan? Ano ba yan? Gikisingin mo ako para lang dito? Hindi ko naman obligasyon na paupuin kahit na sino ah. Nagbayad din ako ng pamasahe. Naiintindihan ko, boss. Pero buntis po siya eh. Mahaba ang biyahe at wala na pong ibang masasakyan. Bakit ako? Ang daming tao dito sa bus. Huwag niyo akong storboyin, pagod ako. Oo nga naman. Hindi naman obligado ang lahat na tumulog dito. Pare-pareho lang tayong gustong makauwi. Pasensya na po, kailangan ko na po kasi makaluwas eh. Pero di bali na, pwede naman po akong tumayo na lang muna. Baka may bababa rin sa susunod na bayan. Teka lang. Teka lang, Iha. Bakit po? Anong... Nanganak ka na ba, Iha? Bakit parang may kakaiba sa pinagbubuntis mo? Ano pong sinasabi niyo? Sandali. Palabasin niyo siya. Palabasin niyo ang babaeng yan. Hindi tao ang pinagbubuntis niya. Hindi tao yan. Halimaw ang anak mo. Halimaw yan. Pababain niyo siya. Mapapahamak lang tayo dito. Teka lang ho, huwag naman ho kayong ganyan. Kung ayaw niyo magpaupo, hindi naman ako namimilit. Pero huwag niyo naman ho sabihan ng ganyan ng anak ko. Anong wag? Siguro, totoo nga sinasabi niya kaya nagpupumilit kang sumakay dito, ano? Pababain niyo nga yan. Baka ipahamak pa tayo niyan eh. Teka lang ho, huwag niyo na nga siyang takutin. Pasahero din siya dito. Wala kayong karapatan na bastusin siya ng ganyan. Sobra naman ho kayo. Pati hindi pa naisisilang na sanggol pag-iisipan niyo ng masama dahil lang ayaw niyo magpaupo. Kayo ang halimaw. Masasama na ugali niyo. Miss, halika. Dito ka lang sa unahan. Maupo ka rito sa jump seat. Mamaya may bababa na rin dyan sa unahan. Salamat. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Ramon, tubong probinsya. Bata pa lamang ako, naniniwala na ako sa mga aswang at sa iba't ibang kwentong kababalaghan. Mga kwentong karaniwan hindi naririnig sa syudad. Hindi ko man sila nasilayan noon, madalas ko namang marinig mula sa aking lolo at lola ang kanilang mga salaysay tungkol sa mga aswang noong sinaunang panahon. Kung paano raw nagiging aswang ang isang karaniwang tao, kung paano raw nila maaaring markahan ang isang buntis at kung ano-ano pang hiwaga na parabang nakatago lamang sa dilim ng gabi. Ngunit matapos ang mga pangyayaring naranasan ko sa bus, hindi ko akalaing may susunod pa palang mga kaganapan na lalong magpapatibay sa mga paniniwalang matagal ko nang dinadala. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang mangyari yun. Ngunit sa tuwing bumabalik sa aking alaala, para bang kahapon lang ang lahat. Maliwanag pa rin sa isip ko ang bawat detalye, bawat kaba, at bawat takot. Nang mga panahong iyon, Sir Jupiter, ako'y nagtatrabaho bilang konduktor ng bus. Yan ang naging kabuhayan ko mula nang makatapos ako ng high school. Sanay na ako sa mahabang biyahe at sa pagkikisalamuha sa iba't ibang uri ng pasahero. Pero ang hindi ko makakalimutan ay kung paano nagsimula ang lahat. Isang pangyayaring akala ko'y karaniwan lamang. Ramon, apo, sa wakas nakauwi ka na rin. Oo nga la. Grabe, nakakapagod sa biyahe. Kanina pa talaga ako uuwi kaso lang nakatraffic pa sa bayan. Nako, kawawa naman ang apo ko. Pagod ka na siguro. Hey, kamusta naman ang biyahe mo, anak? Wala namang masamang nangyari o mga pasahirong pasaway? Medyo ayos lang, Polo. Ang daming pasahero kanina pero kahapon may isang pasahero na ayaw tumayo para makaupo yung buntis. Yung isa pa, sinabihan pang halimaw daw ang pinagbubuntis ng babae. Ay nako, hayaan mo na apo. Ang mabuti, nakauwi ka na ng ligtas.
kumain ka na ba? May ulam pa sa kusina. Hindi pa ala eh. Sakto po, gutom na kasi ako. Sige, kumain ka muna bago ka magpahinga. Mahaba pa naman ang bakasyon mo, hindi ba? Sabi mo, hihinto ka muna ng 1 linggo para mapahilot natin yung sumasakit mong likod. Opo, Lo. Nagpaalam na rin ako at pinayagan naman. Salamat po ah. Kayo nga pala, kumusta naman po kayo dito sa bahay? Ay nako, ganito pa rin. Tahimik kapag wala ka, kaya laging hinihintay ka naming umuwi. Naku naman, Lola. Baka tama rin na ako magtrabaho niyan. Aba, pwede naman eh. Sabi ko sa'yo, tumulong ka na lang sa lolo mo sa paggawa ng furniture. Ayan nga't kumuha na siya ng katulong dahil hindi na kaya ng dami ng orders. Alam mo namang wala akong alam sa ganyan. Baka kung ano pang maging itsura ng mga upuan pag akong gumawa. Ewan ba sa'yo, bata ka? Sa akin ka pa talaga nagmana. Walang kaalam-alam sa mga ganyan. Oh, may tao. Baka yan na yung hinihintay mong helper, Isko. Naku, paniguradong siya na nga yan. Saglit, bubuksan ko muna ang pinto. Magandang araw po. Pasensya na po may kinahuli ako. Sinamahan ko pa kasi sa center itong kapatid ko. Ikaw? Magandang araw po. Siya nga po pala si Clara. Pwede po ba dito muna siya? Wala po kasi siyang kasama sa bahay at saka wala rin pong masakyan eh. Oo naman. Hali kayo. Pumasok muna kayo. Mukhang pagod ka, iha. Naglakad ba kayo mula sa center? Ay naku, buntis ka pa naman at ang laki-laki na ng tiyan mo. Pero di bale, maganda rin daw sa buntis na malapit ng mga nakang naglalakad-lakad para hindi mahirapan sa panganganak. Sige Iha, dito ka muna umupo. Ramon, kumuha ka nga ng tubig sa kusina. Sige po. Kanina pa po kami sa center, Lolo Isko. Ang haba ng pila, kaya inabot na ng tanghali bago kami nakapunta rito. Ayun nga lang, nalipasan na kami ng mga sasakyan. Walang problema. Halika na, Iho. Magsimula na tayo. Sige ho. Mabuti at naisip nyo na dito na kayong dumiretso. At least dito, may mauupuan kayo at hindi kayo naiinitan. Oo nga po eh. Salamat po sa pagpapatuloy. Wala yun, Iha. Ay nga pala, ilang buwan ka na nga ba? Mag-8 months na po. Ay, malapit na pala. Kumusta naman? May tumutulong ba sa'yo sa bahay? Ang ganyang malapit ng mga anak ay mahirap nang gumawa ng gawaing bahay. Asawa mo na saan? Wala ho eh. Hindi po niya inaasahan ang pagbubuntis ko kaya... Naku, alam ko na yan. May mga ganyan lalaki talaga. Magaling lang sa una pero duwag pala pag may responsibilidad na. Oo nga po eh. Kaya nga po lumuwas na rin ako pabalik dito sa probinsya. Buti na lang at nandito ang kuya ko. Siya po ang tumutulong sa akin ngayon. Mabuti naman at may kapatid kang maasahan. Hindi biro ang pagbubuntis. Lalo na kung mag-isa lang sa bahay. Eto ang tubig oh. Uminom ko muna, Clara. Salamat. Ay nako, nga pala. Eto nga po kung si Ramon. Mabait at mapagmahal na bata ito. Eto nga 30 na hindi pa rin nag-aasawa. Anak ko, Clara. Kung hahanap ka ng lalaki sa buhay, piliin mo ay kagaya ni Ramon. Hindi yung sa una lang magaling. Ano ba yan, Lola? Kung ano-ano naman agad ang sinabi nyo. Bakit? Totoo naman. Karamihan talaga sa mga lalaki sa una lang magaling. Totoo po yan, Lola. Pero sa ngayon, anak ko na muna ang iniisip ko. At sa totoo lang po, parang hindi ko pa nasusubukan pang magmahal muli. Pagkatapos ng mga pinagdaanan ko sa lalaking akala ko kakampi ko sa buhay. Nako, huwag kang sumuko sa pag-ibig, anak. May mga mabubuti namang lalaki. Subukan mo ang apo ko at ako, sinasabi ko sa iyo. Aalagaan ka niyan habang buhay. Ano ba naman yan? Mukhang mabait nga po ang apo niyo, la. Mabuti po ang pagpapalaki niyo sa kanya. Nako, oo naman. Mula nang mapunta siya sa amin, kami nang nagpalaki sa kanya. Hoy, Felisa! Bakit nakakalimutan mo ang niluluto mong merienda? Masunog na naman yon. Nako, oo nga pala. Saglit lang, Iha. Titignan ko muna ang niluluto ko. Sige lang po. So, kamusta ka na? Hindi ko akalaing makikita ulit kita rito. Oo nga, ang liit talaga ng mundo. Hindi ko rin in-expect na lola ka pala ng amo ng kuya ko. Nga pala, kahapon sa bus. Pasensya na ha.
Medyo nagkagulo pa dahil dun sa pasahero nagwawala. Hindi mo kasalanan yun. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako. Kung hindi mo ako pinaglaban, baka kung ano-ano nang nasabi pa nila sa akin at sa anak ko. Wala yun. Hindi naman tama ang ginawa niya. Hindi ko nga lang din naisip. Lalo na wala naman akong ibang gusto kundi bigyan ng magandang buhay ang anak ko. Tama yan. Huwag kang makinig sa mga sabi-sabi. Lalo na kung galing sa taong hindi mo rin lubos na kilala. Masama pa naman sa buntis ang laging nag-iisip ng mabigat. Oo nga eh. Siguro nga nabati rin ako sa bus na yon. Mula kahapon masama ang pakiramdam ko. Hindi rin ako makakain ng maayos. Kaya ba galing ka sa center? Oo, saka nagpa-record na rin ako para sa oras ng mga anak ko eh. May nakahandang ambulansya para sa akin. Ang layo pa naman ng baryong to sa ospital. Oo nga eh. Pero naging ayos na ba ang pakiramdam mo? Medyo hindi pa rin eh. Mula kahapon sobrang gutom na nararamdaman ko pero kapag kumakain ako, nasusuka lang din. Ramon, halika rito. Tigman mo nga itong merienda kung tama ng tamis. Tinatawag ka na ni Lola Felisa. Oo nga, sandali lang. Clara, sigurado ka bang ayos ka lang dito? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Oo kuya, medyo masama pa rin pero mas mabuti na nandito ko kaysa mag-isa sa bahay. At least may kasama ako kung sakali. May punto ka dyan. Pero, aalis mo na kami ni Lolo Isko. May de-deliver lang ng items. Huwag ka nang sumama ha? Sobrang init sa labas. Sige kuya. Oh, Clara. Ayos ka lang ba rito? Opo, ayos lang po ako. Ay siya. Ngayon ko pa pala yung tricycle sa labas. Ernest, tara na tumalis na tayo. Mahaba-haba pa ang biyahe papunta sa kabilang baryo. Opo, Lolo Isko. Sandali lang. Magpapaalam lang ako kay Clara. Sige na kuya, ingat kayo. Ayos lang ako dito. Sigurado ka ha? Kung may maramdaman ka, sabihin mo agad kina Lola Felisa o kay Ramon. Huwag ka mahiya. Tutulungan ka nila. Oo kuya, ako nang bahala. Sabi ni Lola Felisa, magmerienda daw muna kayo bago kayo umalis. Hindi na. Mamaya na kami magmerienda pag uwi. Masama rin bumiyahin ng busog sa ganitong kalayong biyahe. Sige Clara, bibilisan lang namin. At Ramon, ikaw na muna ang bahala sa kapatid ko ha. Kahapon pa siyang masama ang pakiramdam. Bigla na lang siyang nawawalan ng malay o sumusuka. Oo, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya pababayaan. O sige, salamat ha. Ay saan na pupunta ang mga yon? Oy, sabi ko magmerienda muna kayo. Hayaan nyo na ala. Ayaw pa nila eh. Ipagtabi na lang natin mamaya para makapagmerienda sila pagdating. Ay nako, tigas talaga ng ulo. Nga pala Clara, inumin mo muna itong salabat. Baka makabuti sa pakiramdam mo para makakain ka ng minatamis na saging. Salamat. Medyo nakagaan niya. Napapansin ko, medyo maputla ka. Ay siya, mabuti at pinagawa ka ni Ramon ng salabat. Inumin mo iha, tapos subukan mo kung makakain mo itong minatamis. Nandyan kaya yung manggagamot na pinagdadalhan mo sa akin noon? Dali natin si Clara doon. Naku, wag na po. Nakakaya naman sa inyo. Ayos lang naman ako. Pero hindi ba masama sa buntis ang hindi nakakakain? Sabi mo kahapon, hindi ka pa rin makakain. Sabi niya kasi, baka daw hindi ka makabati sa bus. Sa bus? Ay patay ka. Ay sabay tinutukoy mo kanina na buntis at ayaw pa upin sa bus. Opo la, Aba, ay kaya naman pala. Parang magkakilala na kayo. Ay pero apo, patay na yung albularyo mong tinutukoy. patay na pala yun. Nako, oo. Ewan ko nga eh. Eh wala nang albularyo sa baryong tong ayon. Okay lang naman po ako at saka parang nakakatulong nga po itong salabat. Nanatili sa bahay namin si Clara noong araw na yon, Sir Jupiter. At masasabi kong agad niyang nakuha ang aking loob. Mabait siya, malumanay at halatang may mabuting kalooban. Mga ganitong uri ng babae ang karaniwang hinahangaan ko. At kahit buntis siya noon, hindi ko naranasan ang anumang maling pakiramdam patungkol sa kanya.
Lumipas ang mga araw at laging kasama ni Ernest si Clara tuwing papasok sa trabaho dahil wala raw siyang ibang makakasama sa bahay at hindi komportableng maiwan mag-isa. Para sa akin, naging pabor ito dahil mas lalo ko pang nakilala si Clara. At hindi ko maiwasan mas lalo siyang magustuhan. Ngunit isang gabi, habang malakas ang ulan, hindi nakauwi ang magkapatid. Napilitang matulog sa bahay namin si Clara at Ernest. Sa gabing yon, Sir Jupiter, naramdaman ko na unti-unting dumidilim ang lahat. Clara? Clara? Nasaan ka na ba? Oh, bakit mo hinahanap si Clara? Wala ba siya sa kwarto? Wala eh. Kanina ko pa nga siya hinahanap. Saglit, tignan ko sa taas. Sige, lalabas ako. Baka sakaling nasa labas siya. Sandali, Ernest. May payong sa... Ano ba yun? Hindi man lang nagdala ng payong. Clara? Clara? Ano nangyari sa'yo? Clara? Teka. Ernest, anong... Natigilan ako sa nakita ko noong gabing yun, Sir Jupiter. Para bang nanigas ang buong katawan ko sa pagkabigla. Si Clara nakalugmok sa lupa sa kabila ng malakas na ulan. Umiiyak at puno ng dugo ang bibig niya. Sa kanyang mga hita nakapatong ang 2 patay na manok na wakwak ang tiyan at umaagos ang dugo sa kulay puting duster niyang suot. Lumapit kay Clara si Ernest. Nanginginig ang mga kamay, ngunit kitang-kita ko ang desperasyon niyang ipagtanggol ang kapatid. Hahakbang na sana ako palapit sa kanila nang biglang kinuha ni Ernest ang nakasandal na karit sa gilid ng bahay at itinutok agad sa akin. Sa isang iglap, ramdam ko ang takot na parang kumapit sa aking dibdib at hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Kuya, sorry. Hindi ko sinasadya. Gutom na ako. Huwag kang lalapit. Hindi ko hahayaang saktan mo ang kapatid ko. Ernest, ibaba mo yan. Wala akong gagawing masama kay Clara. Hayaan mo akong tulungan kayo. Paano ko malalaman ng totoo ang sinasabi mo? Hindi ko alam ang nangyayari sa kanya ngayon. Pero hindi ko siya sasaktan. Tignan mo, puno siya ng dugo. Gusto ko lang siguraduhin kung ayos lang siya. Siguraduhin mo lang, Ramon. Dahil hindi ako magdadalawang isip na isaksak ko ito sa'yo. Kuya. Clara? Pakiusap, Ernest. Ibaba mo yan. Makalipas ang ilang segundo, tuluyan ang ibinaba ni Ernest ang karit na nanginginig ang kamay, Sir Jupiter. Agad akong tumakbo patungo kay Clara. Tiningnan ko ng mabuti ang kanyang katawan. Naghahanap kung may sugat na posibleng pinagmulan ng dugo sa kanyang katawan. Ngunit nang makita kong wala, pumasok sa isip ko ang katotohanan ang lahat ng dugo sa kanyang damit ay galing sa mga patay na manok na nakapatong sa kanyang harapan. Pumasok na tayo, Clara. Ako na maglilinis nito. Hindi ka dapat babasahan ng ganito. Baka kung mapaano ka. Ramon, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung paano ko ito nagawa. Mamaya na natin pag-usapan yan. Halika, kumapit ka sa akin. Kakargahin kita papasok. Ako na bahalang maglinis dito. Sige, kailangan hindi ito malaman ni na Lola at Lolo. Siya nga pala, may mga panlinis sa likod ng bahay, Ernest. Siguraduhin mong walang mababakas kapag nagising sila bukas ng umaga. Ako na ang bahala. Dito tayo sa kwarto. Ilalapag kita dahan-dahan sa kama. Salamat. Oh, ibalbal mo tong towel, Clara. Doblehin mo para mabawasan ang panginginig mo. Salamat, Ramon. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka lumabas kahit malakas ang ulan? Kanina ka pa hinahanap ng kuya mo.
Ramon? Mula kasi nung umuwi ako, parang hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Bakit? Ano bang nararamdaman mo? Sabihin mo, Clara, para magawa natin ang paraan. Mula nung umuwi ako, lagi ako nakakaramdam ng matinding gutom. Gutom sa sariwang laman. Sariwang laman? Anong ibig mong sabihin, Clara? Hindi ko rin alam, Ramon. Pero, nung una, natitiis ko pa pero habang tumatagal, lalong lumalala. Para bang hindi tinatanggap ng bata sa tiyan ko ang kahit anong ibang pagkain. Ngayon lang ba nangyari to? Hindi. Ito ang rason kung bakit hindi ako iniiwan ni Kuya mag-isa. Natatakot siya na baka magtuloy-tuloy itong nangyayari sa akin kapag hindi siya nakabantay. Hindi ko naman alam kung bakit ganito. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa'yo, Clara. Pero aalamin natin yan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko kayo ng kuya mo. Salamat, Ramon. Salamat talaga. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-isip ng masama sa anak mo. Sigurado akong may rason kung bakit nararamdaman mo yan. Kinabukasan, pigil hininga kong pinagmamasdan noon si Clara habang nakatitig sa mga pagkaing nakahain sa lamesa, Sir Jupiter. Panay ang paglunok niya, para bang nasusuka na siya kahit hindi pa man lumalapat sa kanyang sikmura ang pagkain. Napansin ko rin ang paminsan-minsang pagniwi ng kanyang mukha, na wari may nilalabanan siya sa sarili. Hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Tumayo ako at naghanda ng salabat sa kusina habang tahimik ko silang pinakikinggan mula roon. Oh, Clara, kain ka na. Huwag mong titigan yung pagkain. Lalamig yan. Hindi mo ba gusto ang pagkain, iha? May pagkain ka bang hinahanap ngayon? Wala naman po. Kagigising ko lang po kasi kaya parang wala po akong gana. Ganun ba? Ay nako, tikman mo na iya. Babalik din agad ang sigla mo. Oo nga, Clara. Para sa'yo yan. Nakakaya naman kung hindi mo gagalawin. Siguro mamaya na lang. Busog pa po kasi ako eh. Busog? Parang kagabi hindi ka rin nakakain Aba, masama yan para sa bata, anak. Huwag kang nagpapalipas ng gutom. Pasensya na po talaga. Parang nahihilo pa kasi ako. Clara, ito. Sabayan mo ng sulabat para makakain ka kahit papano. Salamat, Ramon. Wala yun. Sige na, kain na tayo. Nagpatuloy kami sa pagkain, Sir Jupiter. Ngunit ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa paligid ng lamesa. Si Clara, bagamat pilit na nakangiti, ay halos hindi man lang makalunok. Ang bawat subo niya ay parabang pakikipaglaban sa sarili. Nakasulyap ako kay Ernest at nakita kong halos hindi na mapakali ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Wari, handang saluhin ng kapatid, anumang oras. Hindi ko ipinahalata ang kaba ko, ngunit sa loob-loob ko nagsimulang gumapang ang malamig na pakiramdam. Parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa likod ng mga bintana. At doon ko naisip, Sir Jupiter, na marahil hindi lamang simpleng pagkahilo o kawalan ng gana ang nangyayari kay Clara. May mas malalim, may mas madilim na dahilan. Nang hapon ding yon, inihatid ko si Clara at Ernest sa kanilang bahay dahil wala na silang masakyan. Ngunit bago pa man siya tuluyang makababa ng tricycle, napalahaw na siya sa sobrang pananakit ng tiyan. Sa sandaling yon, Sir Jupiter, ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay. Aray! Diyos ko! Ang tiyan ko! Para bang kumikibo. Kuya! Ramon! Ang sakit! Clara? Ano nangyayari? Sandali.
Huwag kang matakot. Hawakan mo ko. Parang may kumikilos sa loob, kuya. Hindi kaya. Ang sakit. Sobrang sakit. Sandali, bumalik na tayo. Dalhin ka na namin sa ospital. Anong ospital? Wala silang magagawa doon. Hindi nila mauunawaan ang nangyayari kay Clara. Anong hindi? Baka manganak na siya. Hindi mo ba nakikita? Halos mamatay na siya sa sakit. Hindi pa siya mamamatay. Hindi pa nga pumuputok ang panumigan. Masakit lang ang tiyan niya. Pero hindi yan panganganak. Parang binabaliktad ang sikmura ako. Tulungan niyo ako, kuya. Ano bang sinasabi mo? Kung hindi man siya manganak pa, wala namang problema. Pero mas mabuti na madala natin siya sa ospital. Baka may komplikasyon. Dapat kumilos na tayo ngayon din. Hindi mo naiintindihan. Walang albularyo dito sa baryo. Walang makakagamot sa kanya. Sa ospital. Hindi nila alam ang ganito. Hindi nila kaya. Anong sinasabi mo? Gusto mo bang mamatay si Clara dito? Kung ayaw mong tumulong, ako na ang magdadala sa ospital. Huwag kayong mag-away. Tama na. May sakit. Parang binabali ang buto ko sa loob. Diyos ko. Hindi, Clara. Makinig ka. Labanan mo to. Hindi ito simpleng sakit. May kakaiba sa'yo. Pakiramdam ko, may kakaiba nangyayari sa anak mo. At hindi ka mo tong ospital ang makakasagot dito. Ernest, ano ba? Dalhin na natin siya sa ospital. Bakit ka ba nakikialam, ha? Matagal na kitang napapansin. Tikit ka ng tikit sa kapatid ko. Ano? Ikaw ba ang may gawa nito sa kanya? Ano? Bakit naman ako ang pinagbibintangan mo? Tama na. Hindi ko na kaya. Diyos ko. Tulungan niyo ako. Makinig ka sa akin, Ramon. Namumutla na si Clara. Hindi makakain pero hinahanap ang sariwang laman at dugo. Gumagalaw ang bata sa tiyan. Palagay mo ba normal pa to? Ay, shit. Malakas ang kutob ko. May aswang na nagmarka sa anak ni Clara. Sigurado ka ba? Oo, dahil hindi normal yan. Naranasan ko na to sa namatay kong asawa. Ngayon, kung talagang may pakialam ka, patunayan mo. Tulungan mo akong iligtas si Clara. Dahil sa oras na mauli tayo, parehong mawawala ang bata at siya. Kuya, Ramon, parang may gumagapang sa loob. Hana, Clara. Labanan mo. Hindi kita papabayaan. Utsa naman ni Ernesto. Dalhin na natin siya sa ospital. Nasasayang ang oras. Hindi marurinong ang mga ospital na yan. Wala silang alam sa ganito. Mas lalo lang si Clara mapapahamak. At ikaw, anong gagawin mo? Tititigan lang siya habang namamatay? Tama na kayong dalawa. Hindi ko na kaya. Ramon, hindi mo naiintindihan. Hindi normal ang bata sa tiyan niya. May aswang na nagmarka sa anak ni Clara. Aswang? Oo. At kung hindi tayo kikilos, pareho silang mamamatay. Ang sakit talaga. Kinakay mo ng loob. Ano bang pwede natin gawin? Wala tayong gamot dito. Halika, gumawa ka ng baga. Pausukan natin siya ng insenso. At saka, tubig. Kailangan natin ng tubig. Buhatin muna natin siya papasok ng bahay. Tara, bilisan mo. Diyos ko. Tulungan niyo ako. Sobrang sakit. Sige. Dito na lang sa higaan. Ramon, ibaba na natin siya. Sinimulan namin ang pagdidikit ng apoy hanggang sa magbaga ang mga uling, Sir Jupiter. Sunod, inilagay namin ang mga yon sa isang lalagyan. Inipon sa gitna bago binuhusan ng dinurog na insenso, kamangyan at isang pirasong tuyong anahaw. Pinausukan namin ang umiiyak na si Clara at kasunod nito ay iniikot ko ang usok ng 3 beses sa loob at labas ng kanilang bahay. Nang matapos, nakita kong unti-unting nakatulog si Clara. Pawis na pawis ang kanyang katawan. Pero hindi na namin siya inabala pa dahil alam naming ang tanging kailangan niya noon ay makapagpahinga.
Ngunit sa loob-loob ko, Sir Jupiter, alam kong may kakaiba nang nangyayari kay Clara. Sapagkat kung doktor man ang kailangan niya, nakahanda akong dalhin siya sa ospital kahit pa ako ang gumastos noong mga panahong iyon. Kilala mo ba ang ama ng dinadala ni Clara? Guys, hindi. Sa Maynila sila nagkakilala. At sa 2 taon nilang relasyon, hindi ko malang nakita ang lalaking yun. Teka, bakit? Iniisip mo bang may kinalaman siya sa nangyayari ngayon kay Clara? Hindi ko sigurado. Pero dito sa atin, may mga kwento. Kapag ang buntis ay nakakaramdam ng ganito, sobrang palanakit ng tiyan at pagkagutom sa sariwang laman. Ang sabi, may mga aswang na minamarkahan ng mga buntis. Yan din ang iniisip ko. Kaya sinabi ko sa'yo, hindi madadaon sa ospital ang nangyayari sa kanya. At kung mali tayo ng hinala, hindi sana siya kumalma ngayon. Pero duda akong tapos na to. May pakiramdam akong babalik at babalik ang pagsama ng pakiramdam ni Clara hanggang hindi natin nalulutas ito. Alam ko, lalo na't gabit-gabit siya binabangungot. At parang laging may humiikot ng lakas niya. Kaya, malaki ang posibilidad na nasa paligid lang ang aswang na yun. Nagmamasid. Naghihintay ng pagkakataon. Kaya kailangan nating maghanap. Kilalanin natin kung sino ang pinagmulan nito. Baka isa sa mga nakapaligid sa atin. Hindi ko rin alam, Ramon. Pero kung titigil tayo ngayon, siguradong wala na talagang pag-asa. Ang tanging meron tayo ngayon na hanapin kung sino ang may kagagawan at pigilan siya bago pa mahuli ang lahat. Paano kung hindi natin kayanin? Hindi naman tayo sanay sa ganito, Ernest. Ramon, kung hindi natin susubukan, sino pa? Tayo lang ang may alam sa nangyayari. At kung hindi tayo kikilos, baka hindi lang si Clara ang mapahamak. Baka pati ang buong baryo. Alam ko, hindi rin ako susuko na tumulong. Pero kailangan, alam natin ang ginagawa natin. Kung aswang ang kalaban natin, kailangan natin ng tao na mas may alam pa kaysa sa atin. Ay, mukhang kailangan nating humanap ng albularyo sa kabilang bayan. Dahil patay na ang albularyo kong kakilala. Sana nga, Ernest. Kasi kung hindi, baka huli na ang lahat. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna ngayon. Bukas, pagde-deliver namin ni Lolo Ispo ng mga furniture sa kabilang baryo. Magtatanong-tanong na rin ako ng pwedeng nating lapit ang albularyo. Mabuti pa nga. Umuwi ako noon sa amin na may dala pa ring pag-aalala kay Clara, Sir Jupiter. At lalo pang nadoble ang kaba ko nang hindi dumating si Clara at Ernest sa bahay kinabukasan. Hindi na ako mapakali noon kaya kahit nakiusap si Lolo Isko na samahan ko siya dahil mukhang hindi makakapagtrabaho si Ernest, tinanggihan ko siya at nagpasya akong pumunta sa bahay nila Clara. At hindi nga ako nagkamali. Pagdating ko roon, agad akong sinalubong ng malalakas na sigaw ni Clara. Pagkababa ko ng tricycle, tumakbo ako papasok sa loob at sa kanyang kwarto ko siya naabutan. Umiiyak. Sumisigaw sa sakit habang nakatali ang 2 kamay sa magkabilang bahagi ng kama. Puro dugo ang kanyang damit at puno ng sugat ang kanyang balikat, leeg at maging ang pisngi. Clara! Diyos ko! Bakit ka nakatali? Sandali, pakakawalan kita. Huwag mong gagalawin si Clara, Ramon! Ernest, ano ito? Hindi siya hayop para itali ng ganito. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Akala mo ba gusto ko to? Sinasaktan niya ang sarili niya. Yung mga sugat sa katawan niya, siya na ang gumagawa niyan sa sarili niya. At kagabi, Ramon, hawak na niya ang kutsilyo, kantag-ibawon sa sarili niyang tiyan dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Kahit na, hindi solusyon ang ikulong at itali siya. Ernest, mas lalo mo lang siyang pinahihirapan. Wala akong magagawa. Alam kong hindi niya matatanggap kapag napatay niya ang sarili niyang anak. Kung papakawalan ko siya ngayon, baka hindi na natin mapigilan pa sa susunod niyang gagawin. Nang marinig ko yun, mas lalo akong nayanig. Nilingon ko si Clara. Patuloy siyang umiiyak, sumisigaw, pilit na umaayos ng hinga at parabang nananabik siyang marinig at maramdaman na may kumakampi sa kanya. Malito, Ernest.
Huwag mo siyang ituring na bilanggo. Tao siya. Ernest, kapatid mo siya. At kailangan niya ang tulong natin. Pero hindi sa ganitong paraan. Alam ko yon, Ramon. Huwag kang masyadong magmamagaling dito. Pero hindi ko siya pwedeng pakawalan hanggang hindi ko naisisiguro na hindi na niya ulit nasasaktan ng sarili niya. Talaga ba? Talaga bang siya ang iniisip mo? O baka kasi natatakot ka na baka ikaw ang saktan niya? Ano? Totoo, di ba? Hindi ba? Hindi ako makasarili, Ramon. At hindi mo ako kilala para husgahan ng ganyan. Tama na! Huwag na kayo mag-away! Ayoko na marinig pa lahat ng to! Ang totoo, may mga sandali na gusto ko na rin sumuko. Kasi pakiramdam ko, baka ako rin mismo ang maging dahilan ng pagkasira ng anak ko. Ayoko siyang saktan pero may mga oras na hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Hindi mo kasalanan to. Naiipit ka lang sa ginawa sa'yo ng hayop na aswang na yon. Pero paano kung huli na? Paano kung isang araw ako mismo maging dahilan ng pagkamatay ng anak ko? Hindi mangyayari yon. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Clara, patawad. Hindi ko alam kung paano kita tutulungan. Natatakot lang ako na mawala ka. Katulad ng nangyari sa asawa ko. Kung ganon, Ernest, kalasin na natin ang pagtatali sa kanya. Hindi ito ang solusyon. Ang kailangan natin, hanapin kung sino ang aswang na nagmarka sa kanya. Hanggat buhay ang hayop na yon, hindi titigil ang paghihirap ni Clara. Aswang, totoo nga minarkahan ako. Oo, Clara. At siyang may kagagawa ng lahat ng sakit na yan. Wala kang kasalanan. At kung hindi natin gagawa ng paraan, baka hindi lang ikaw at ang anak mo ang mawawala. Ang problema, tinanggihan ako lahat ng albularyo sa kabilang baryo. Walang may lakas ng loob para tulungan tayo. Kaya tayo na lang ang gagawa ng paraan. Pero paano kung madamay ang anak ko? Paano kung kapag pinatay niyo siya, mamatay din ang anak ko? Clara, makinig ka sa akin. Kahit anong mangyari, lalabanan natin to. Pero kailangan mo magtiwala sa amin. Clara, hindi ko hahayaang ulitin ang aswang na yon ang ginawa niya sa asawa ko. Ay, Diyos ko, nararamdaman ko na naman siya. Kinikibo na naman ang bata ng tiyan ko. Lintik, bakit hindi ulit natin ginawa yung pagpapausok sa kanya? Hindi na tumatalab sa kanya yun simula pa kaninang umaga. Dalhin na natin siya kay Lola. Mas may alam sila sa ganito. Pero Ramon, baka saktan nila ang kapatid ko. Hindi mangyayari yon. Galit si Lola sa mga aswang. Pero hindi kasalanan ni Clara ang nangyayari sa kanya. Pero Sobrang sakit. Ano ba? Tara na. Kailangan natin siyang dalhin kay Lola. hindi. Kaya ko tong gawa ng paraan. Ernest, ano ba? Talaga bang hahayaan mo na lang na ganito si Clara? Gagawa ako ng paraan. Paano? Anong paraan? Wala ka nang magagawa. Pareho tayong walang alam sa ganito. Kuya, maawa ka sa akin, hindi ko na kaya. Sige na. Hawakan mo siya, Ramon. Baka matumba. Clara, kapit lang. Kakayanin mo to. Nandito kami. Diyos ko, parang may pumipila sa loob ko. Teka, sandali. Ang init mo, Clara. Parang nilalagnata siya. Lalo nating hindi pwedeng patagalin. Kailangan makarating tayo kay Lola bago siya tuluyang mawalan ng malay. Ramon, sigurado ka ba dito? Kung mali tayo, baka lalo lang siya mapahamak. Wala na tayong oras para magduda, Ernest. Si Lola na lang ang natitirang makakatulong sa atin. Hindi natin alam to. Baka lalo lang mapahamak si Clara sa atin. Kuya, Ramon, tulungan niyo ako. Nangihina na ako. Hindi ka na kaya. Clara, wag! Imulat mo ang mata mo. Huwag kang pipikit. Buwis, lintik. Nagmadali kaming makarating sa bahay at sa daan pa lang halos mawalan na ng malay si Clara sa sobrang panghihina. Nang huminto ang tricycle sa tapat ng bahay namin, agad na binuhat ni Ernest si Clara papasok. Lola! Lolo! Ano nangyari? Bakit binubuhat niyo si Clara? Ilang araw na po siyang ganito. Nanghihina siya at gumagalaw-galaw daw ang bata sa tiyan niya. Nasasaktan na si Clara. Lola, kailangan namin ng tulong niyo.
Diyos ko po! Ilapag niyo na siya dito sa papag. Lolo, parang hindi na siya makahinga. Tignan niyo ang tiyan niya. Kumikilos na parang may ibang nilalang sa loob. Ay, sandali nga. Iba ka naman humihilap na ang tiyan niya. Ay, saglit, hahawakan ko. Diyos ko po, Panginoon. Anong nangyayari sa batang ito? Hindi normal lang nasa loob ng tiyan niya. Ay, delikadong ginagawa ng bata sa katawan ni Clara. Lola, may hinala kami na namarkahan siya ng aswang. Ganito rin daw ang nangyari sa asawa ni Kuya Ernest. Sabi daw ng albularyo, namarkahan siya ng aswang. Ay, Diyos ko. Itong kinatatakutan ko. Ang sumpa ng aswang ay hindi biro. Yan na pong pwede natin gawin, Lola Felisa. Wala na po ako malapit na albularyo. Sumubok na po ako sa kabilang baryo kaninang umaga. Kung wala nang ibang makakatulong, tayo mismo ang gagawa ng paraan. Pero kailangan handa kayo. Dahil basta-basta ang pagharap sa isang aswang. Lola, sabihin niyo lang kung anong kailangan. Kahit anong gagawin namin, basta mailigtas si Clara. Ay, kailangan nating hanapin ang pinagmula ng sumpa. Kung ang aswang ang nagmarka sa kanya buhay pa, hindi titigil ang sakit na ito. Hanggang hindi siya nahahanap, mamamatay si Clara pati na rin ang bata. Paano po natin malalaman? Ang mga aswang na nag-iwan ng marka sa isang buntis, hindi basta-basta nakakalayo sa biktima niya. Ibig sabihin po, laging nakasunod kay Clara ang aswang? Oo, apo. Lalo na't manganganak na si Clara. Inaabangan nila ang pagsilang ng sanggol dahil ang markang iniwan nila ay ibig sabihin nakalaan na sa kanilang bata. Kung ganon, maghanda ka. Halika, sumama ka sa akin. Sige po, Lord. Sumunod ako kay Lolo noon, Sir Jupiter, na may kaunting pagtataka. Napapansin ko kasi ang pagkunot ng kanyang noo habang nakatitig kay Clara at paminsan-minsan ay lumilipat ang tingin niya kay Ernest. Nang makarating kami sa likod ng bahay, hindi ko na napigilang magtanong. Lolo, may problema ho ba? Meron na po ba kayong nahuhulaan sa nangyayari kay Clara? Hindi maganda ang puro hula lang, apo. Halika, tulungan mo akong kumuha ng baga sa kalan. Malalaman mo mamaya kung ano ang hinala ko. Sige po. Hindi na ako nakapagtanong pa, Sir Jupiter. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba sa dibdib ko, lalo na't parang may tinatagong sikreto si Lolo na ayaw pa niyang ilabas. Pagpasok namin sa loob, nadatnan namin si Lola na nakaupo sa papag, hawak ang rosaryo at tila ba walang tigil sa pagdarasal. Si Ernest naman ay nakasandal sa pader, malalim ang iniisip. Halatang natatakot pa rin sa mga nangyari. Buti at bumalik na kayo. Ano bang ginawa niyo sa likod, Isko? May kailangan tayong subukan. Teka, sandali. Susubin niyo po ba si Clara? Hindi na po yung gumagana sa kanya. Ilang beses ko na pong ginawa. Hayaan mong subukan ko ulit, Ernest. Pero hindi po ba nag-aaksaya lang tayo ng panahon dyan? Hayaan mong subukan muna ni Lolo. Hindi naman ito matatagalan, Ernest. Ano bang inaalala mo? Wala. Umupo si Lolo sa harap ng palayok at nagsimulang maglagay ng mga tuyong dahon, insenso, kamangyan at asin sa ibabaw ng nagbabagang uling, Sir Jupiter. Agad kumalat sa buong bahay ang amoy ng nasusunog na halaman, matapang at nakakaingganyong halimuyak na parabang bumabalot sa bawat sulok at ramdam ko noon sa loob ko ang kakaibang kirot ng kaba. Kuya, ano nangyayari? Nasaan ako? Clara, ako ito, si Ramon. Andito ako sa bahay. Susubukan kang gamutin nila Lolo at Lola. Huwag kang bibitaw, ha? Felisa, kumuha ka ng maligamgam na tubig. Sandali lang. Kailangan mong uminom, Clara. Kanina pa nanunuyo ang katawan mo. Lalo lamang nagagalit ang bata sa iyong tiyan kung hindi mo siya papakainin. Pero, hindi ko po kaya. Sandali. Ikuha kita ng kailangan mo. Sandali, anong gagawin mo, Ernest? Kailangan ni Clara ng sariwang laman. Nasisiraan ka na ba? Hindi hayop si Clara, Ernest. Hindi niya kailangan yan. Ernest, ano ba yan? Bakit mo pinatay yung manok? Sinabi ko tigilan mo yan eh. Ramon, kung gusto natin mabuhay si Clara,
kailangan ko tong gawin. Hindi hayop si Clara. Hindi niya yan kailangan. Akala ko pa naman totoo ang pinapakita mong pag-aalala sa kapatid ko. Ano bang alam mo sa nararamdaman ko? Yun na nga, hindi mo ako kilala. Ganon din ako sa'yo. Kay bitawan mo ako dahil ang gusto ko lang ay iligtas ang kapatid ko. Tabi! Sa kabila ng pagtutol ko, pinilit ni Ernest ang kanyang nais gawin, Sir Jupiter. Inila niya ang ulo ng manok na parabang wala lang sa kanya at pagkatapos ay winakwak ang tiyan ng manok gamit lamang ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang dinukot ang mga lamang loob at dinala pabalik sa loob ng bahay. Agad itong inilagay sa mga kamay ni Clara. Heto na ang maligamgam na tubig. Uminom ka na, Clara. Tulungan natin ang katawan mo na makabawi. Ubusin mo na yan, Clara. Sandali, ano yan? Ay, Diyos ko, Clara. Huwag mong kainin yan. Pinalalakas nyo lang ang nilalang sa sinapupunan ni Clara. Alam ko ho, pero kung hindi ko to gagawin, patuloy ang paghihirap niya. At baka umantong sa pinakamalala. Iho, anong sinasabi mo? Ang pagpapakain mo sa kanya ng sariwang laman ang magtutulak sa sanggol na mawala lalo dahil hindi na siya nararapat sa sinapupunan ni Clara. Eh gusto mo bang mamatay ng tuluyan ng kapatid mo? Sinasabi ko na nga ba eh. Ernest, umamin ka nga. Ikaw pa ba yan? Oo? Si Kuya, kumikilos na naman ang bata sa tiyan ko. Tulungan niyo ako. Kasalanan mo ito eh. Ikaw ang papatay sa kapatid mo. Hindi. Ano ba pinagsasabi niyo? Sinabi ko na nga ba malig dito pa kami pumunta? Pati ba naman ako pinag-iisipan niyo na masama? Huwag ka nang magsinungaling, Ernest. Kita mo ang nangyayari kay Clara? Kaya ba nakatali siya sa bahay niyo nung dumating ako dahil lagi mo siyang pinakakain ng laman? At pinipigilan mo siyang saktan ng sarili niya. Dahil ano? Dahil wala ka talagang pakialam kay Clara. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan lang inaalagaan mo. Tigilan mo ako, Ramon. Hindi yan totoo. Tama na ang pulusot mo, Ernest. Ito ang napapagay sa'yo. Biglang kinuha ni Lolo Isko ang maligamgam na tubig mula sa kamay ni Lola Felisa at inihagis ito sa katawan ni Ernest, Sir Jupiter. Sumigaw siya sa sakit. Nanginginig at halata ang paglapnos ng kanyang balat sa init. Tsa! Anong ginagawa niyo sa akin? Hayop kayo! Anong ginawa niyo sa akin? Kuya, Hayop ka, Ernest. Pagkatapos ng lahat, ikaw lang pala ang may kagagawan kung bakit nagkakaganto si Clara. Sabihin mo sa akin, Ernest, anong ginawa mo sa kanya? Oo na! Ako ang naglagay ng marka sa kanya. Pero hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung paano nangyari. Hindi ko siya gustong saktan, Ramon. Maniwala kayo sa akin. Gagawin ko ang lahat ng nalalaman ko kung paano ko siya tutulungan. Hindi ko kayang makita siyang magdurusa. Lahat ng ginawa ko, sa tingin ko, para lang mailigtas siya. Ano ang tunay na nangyari, Ernest? Kung talagang hindi mo intensyon, ano nangyari talaga? Ipaliwanag mo ng maayos para malaman natin kung paano natin ito masusolusyonan. Kuya, totoo ba? Ikaw ang may gawa kung bakit ako nagkakaganito ngayon. Kuya! Clara, kami nang bahala dito. Hindi. Gusto ko malaman, Kuya. Anong ginawa mo sa anak ko? Hindi ko alam kung paano ko harapin ang sarili ko. Pero Clara, hindi ko talaga sinasadya. Noong nangyari ito sa asawa ko, hindi totoong namatay siya sa ospital. Inilabas ko siya ng gabing nalaman kong namarkaan siya ng aswang. Hinanap ko ang aswang pero pinatay ng aswang na yun ang albularing tumulog sa akin. Nakawala ang sanggol sa sinusupunan ng asawa ko. Lumabas siya mula sa tiyan ng asawa ko. Wala ako nagawa noon at hindi ko namalayan na nakagat ako ng aswang. Hindi ko alam kung anong ginawa niya sa akin o kung anong epekto ng kagat niyon sa akin. Ang totoo, ngayon ko lang naiisip na baka nga ako ang may kagagawa nito kay Clara. Ngayon, lahat ng galit at takot na nararamdaman natin, gamitin natin para mailigtas si Clara. Pero, paano kung hindi ang lahat? Anong ibig mo sabihin, Kuya? Paano kung tuluyan na nga akong naging halimaw?
Pagkasabi niya noon, bigla na lang itong dumambas sa akin. Akmang sakmalin ako, Sir Jupiter. Mabuti na lamang at agad akong nakailag noon. Tumakbo ako sa may tabi ni Clara at nanatiling alerto, naghahanda sa susunod na mangyayari. Kuya! Gilan mo yan. Naniniwala ako sa iyo. Alam kong hindi mo ko gugustuhin masaktan. Kaya please, huwag mo kaya tuloy ako maging masama. Hindi ko na kaya. Ernest! Lolo, mukhang hindi na niya kayang pigilan ang sarili niya. Anong gagawin natin? Kuya, tulungan niyo siya. Hindi siya masama. Ramon, please! Ramon, hilahin mo siya palayo kay Clara. Kung hindi, pareho kayo mapapahamak. Ernest, makinig ka sa akin. Alam kong nandiyan ka pa. Pigilan mo kung anumang nandyan sa loob mo. Hindi ka masamang tao. Huwag mong saktan si Clara. Hindi ko na mapigilan. Para akong naubos. Kuya, bumalik ka! Please! Tsaka na natin haharapin ang epektong yan kapag nakalayo siya kay Clara. Hilahin mo siya, Ramon. Hindi pwedeng masaktan pa ang bata. Itali mo siya, Ramon. Nilakasan ko na lang ang loob ko. Nilapitan ko ang nagpupumiglas na si Ernest. Sobrang lakas niya, Sir Jupiter. Ilang ulit niya akong naitulak at halos mawalan na ako ng balanse. Pero hindi ako matras. Hanggang sa wakas ay nagawa ko rin siyang maitali sa isang tabi. Ngayon, malinaw na. Si Ernest ang nagmarka sa'yo, Clara. Kailangan kaagad nating humanap ng paraan para maalis ang sumpa bago pa ito tuluyang lumala. Ano po ang pwede nating gawin? Ay, Diyos ko. Bakit ba nangyayari to sa inyo magkapatid? Huwag niyong sabihin niya. Kailangan niyo pong patayin ng kuya ko. Hindi kami albularyo, Iha. May mga kaalaman lamang ako na mana mula sa ating sinaunang lahi. At tama ka. Iyon nga ang karaniwang paraan. Pero tao pa rin si Ernest. Naawa lamang siya. Sana may iba pang paraan para matapos ito. Ang mabuti pa, dalhin mo muna sa silid si Ernest, Ramon. Kailangan na hindi niya nakikita si Clara. At ako naman, susubukan kong tumawag ng kumadrona. Kailangan mapaanak na si Clara bago patuluyang mapatay siya ng sanggol. Huwag po, Lola, huwag po. Pag may ibang nakaalam nito, baka ipakalat nila sa ibang nangyayari sa amin. Hindi ko na alam kung tao pa bang anak ko, Lola Felisa, pero ayokong husgahan agad siya ng kahit sino. Parang awa niya na po. Kapag nalaman ng mga tao na nagkakaganito si Kuya, susugurin nila kami pati ang anak ko. Pero kailangan mong mapaanak, Clara. Delikado na ang bata sa'yo. Alam ko, pero pakiusap. Kayo na lang ang magpaanak sa akin. Titiisin ko. Please. Ramon, pakiusap. Ay, Diyos ko. Ay, sige. Halika, Ramon. Hayaan mong si Lolo mo muna ang magbantay kay Clara. Ihahanda natin ang mga kakailanganin natin. Sige po. Clara, tibayin mong loob mo. Nandito lang ako, okay? Salamat. Saglit na natahimik ang buong bahay, Sir Jupiter. Para bang kahit hangin ay natigilan sa bigat ng nangyayari. Talagang tumalab ang pagpapausok ni Lolo kay Clara at ang paghiwalay namin kay Ernest sa isang silid ay nakatulong din. Habang abala si Lola Felisa sa paghahanda ng mga kakailanganin, tinulungan ko siya kahit nanginginig ang aking mga kamay sa takot. Sa totoo lang, yun ang unang pagkakataon na makakasaksi ako ng isang babae na manganganak, kaya't natural lang na matakot ako. Pero nilakasan ko ang loob ko. Habang inaayos pa ni Lola Felisa ang ibang kagamitan, ako naman ang nagbuhat kay Clara papunta sa silid sa likod. Halos hindi na niya kaya ang bigat ng sarili niyang katawan. Namumutla, nanginginig sa sobrang pagod at sakit, habang mahigpit na hawak-hawak ang kanyang tiyan.
Clara, inumin mo daw itong nilagang dahon ng sambong na may buto ng atsuete. Sabi ni Lola, makakapagpahilab daw yun ng tiyan mo. Salamat. Tibayan mong loob mo, Clara. Nandito lang ako. Hindi ka nag-iisa. Kakayanin natin to. Clara, mahiga ka na. Humiga ka ng malalim. Pasok sa ilong, labas sa bibig. Hindi mo kailangang pigilan ang sakit. Hayaan mong katawan mong gawin ang nararapat. Hindi ko kaya, Lola. Parang buhat-buhat na ang sakit sa tiyan ko. Kaya mo yan. Isa lang ang isipin mo. Ang anak mo ay lalabas na sa mundong ito. Tutulungan ka namin. Unti-unti sinimulan ni Lola Felisa ang proseso. Una, nilinis niya ang paligid. Inilatag ang malinis na tela at inihanda ang mainit na tubig. Hinila niya ang kamay ni Clara upang maayos ang posisyon nito habang si Lolo Isko na may nakabantay sa pinto. Sinisigurong walang makakaistorbo, lalo na si Ernest. Clara, ipwesto mo ang katawan mo ng maayos. Huwag matakot sa sakit. Ito ay natural. Ang katawan mo ay alam na ang gagawin. Pero ang sakit po, parang hindi ko kakayanin. Kumapit ka sa akin, Clara. Dito ako pupwesto sa uluhan mo. Hindi kita iiwan. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ni Clara noong mga sandaling yon, Sir Jupiter. At nagulat ako nang muling kumibo ang tiyan niya sa paraang hindi normal. Napangiwi pa ako habang pinagmamasdan ng walang tigil na paggalaw nito. Sige, Clara. Humihilap na ang bata. Huwag kang matakot. Ramdam mo na bang pagbaba ng bata? Opo. Kaya mo yan, Clara. Isipin mo, malapit nang lumabas ang anak mo. Makikita mo na siya at mahahawakan. Parang babagsak ang katawan ko. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Clara, sige pa, iri pa. Malapit nang lumabas ang sanggol. Sige, nakikita ko ng ulo niya. Huwag kang titigil, Clara. Kumapit ka ng mariin. Isang iri pa. Maingat na tumulong si Lolo Isko sa pag-aabot at paghawak ng mga kagamitan. Tinitiyak na malinis at maayos ang lahat. Habang lumalabas na ang balikat at unti-unting sumusunod ang katawan ng sanggol, lalong bumibigat ang bawat hinga ni Clara. Ang bawat iyak niya ay kaagad na sinasalubong ng maagap na pagtulong ni Lola Felisa. Walang pag-atubiling ginagabayan siya sa bawat sandali ng pagluwal. Lapit na, Clara. Isa pa. Ilang minuto ay tuluyan ang lumabas ang sanggol. Maingat siyang inilapag ni Lola Felisa sa malinis na tela bago iniangat at niyakap upang bigyang init. Ramdam ko ang biglang pagaliwalas sa mukha ni Clara nang mahawakan na niya ang kanyang anak. Ang lahat ng sakit na kanina'y bumabalot sa kanya ay tila naglaho. Napalitan ng luha ng tuwa at pag-ibig ng isang ina. Gusto ko makita ang anak ko. Lola, gusto ko siya mahawakan. Lalaki. Lalaki ang anak mo, Clara. Eto, hagkan mo ang anak mo, iha.
Isa yung biyaya ng Diyos. Napakagandang bata. Salamat. Salamat sa inyo, Lola Felisa. Lolo Isko. Lalo na sa'yo, Ramon. Hindi ko alam kung paano ko makakaya to kung wala kayo. Walang problema, Clara. Ang importante, ligtas ka na. Ngayon, kailangan pa rin natin humanap ng paraan para sa sumpa. Pero bakit po? Normal naman po ang anak ko, hindi ba? Walang kakaiba sa anak ko. Sa mga sandaling yon, Sir Jupiter, habang payapang nakayakap si Clara sa sanggol at nagpupunas ng pawis si Lola Felisa, biglang yumanig ang buong bahay sa sigaw na nagmula sa kabilang silid. Pakawalan niyo ako! Umay na umay ko! Ang tuko! Ang buhay ng bata! Ibigay niyo sa akin ang sanggol! Lolo, si Ernest baka makawala. Diyos ko! Ramon, halika! Hawakan mo itong bote ng holy water. Sige po. Clara, dito ka lang kay Lola. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko noon nang biglang gumuho at mawasak ang pader na naghihiwalay sa dalawang kwarto. Umalingaw-ngaw ang lagitik ng kahoy at semento kasabay ng alikabok na bumalot sa hangin. Mabuti na lamang, Sir Jupiter, at nakagapos pa rin ang isang kamay ni Ernest dahil kung hindi, siguradong tuluyan na siyang makakalapit sa amin. Clara! Ibigay mo sa akin ang anak mo! Ayaw kitang masaktan! Ipabayan mo na sa akin ang anak mo! Hindi ko na mapigil ang sarili ko, Clara! Diyos ko, kuya, wag mo kunin ang anak ko. Hayop ka, Ernest! Naririnig mo ba ang sarili mo? Kapatid mo si Clara, pamangkin mo ang sanggol. Huwag ninyo ako pigilan! Pag lalo ninyo akong inalayo sa kanya, lalo ko lang susuktan si Clara! Ibigay niyo sa akin ang sanggol! Hindi mo makukuha ang anak ko. Hindi ka magkapatid ko, layuan mo na kami. Lolo! Lola! Hindi magtatagal, makakawala siya! Ay, Diyos ko, iligtas mo kami sa halimaw na ito. Huwag niyo siya kaya makuha ang anak ko, pakiusap. Ibigay niyo sa akin ang sanggol! Mabilis kong inihanda ang bote ng holy water nang biglang makalas ang tali sa kamay ni Ernest dahil sa lakas ng kanyang puwersa. Mabilis at malalalim ang kanyang paghinga, parabang hingal na hingal at punong-puno ng galit. Namumutla na rin ang kanyang mga mata noon at alam kong tuluyan nang nawawala ang kanyang konsensya. Nasakop na ng dugong aswang ang kanyang utak. Hindi man niya gusto ang makasakit, pero dito naaampong ang lahat. Kuya, makaligtas na ako. Hindi ba dito ang gusto kong mangyari? Kuya, hindi mo ko iniwan at inalagaan mo ko. Alam ko hindi mo ko gustong saktan. Buhay ang anak ko, pero wag mo na kami saktan. Wala na ang tao sa katawang ito! Akma ng susunggaban ni Ernest si Clara at ang sanggol nang bigla kong kumilos. Mabilis kong ibinuhos ang laman ng bote ng holy water sa kanya. Para siyang nilalamon ng apoy, nagpupumiglas, nanginginig at umaatras. Ngunit saglit lang yon dahil bigla siyang napalingon sa akin. Namumula ang kanyang mga mata at pakiramdam ko'y lahat ng kanyang galit at gutom ay sa akin na ibubuhos. Subukan mo, Ernest. Hindi na ako magdadalawang isip na patayin ka. Mabuti pa ang unahin na kita, Ramon! Masyado ka ng pakilamero! Sa iglap ng sandali, dumamba si Ernest patungo sa akin, Sir Jupiter. Halos hindi ko na inisip kung ano pa ang mangyayari basta't umatake siya at napilitan akong umatras. Umiwas at pilit na iniiwasan ng kanyang mga kuko na tila patalim ng patalim. Wala akong laban sa lakas niya, ngunit pilit kong umiwas na lang hanggang sa maramdaman ko ang matinding hapdi ng makalmot niya ang aking tagiliran. Para akong pinaso ng apoy, halos mawalan ako ng lakas at bumagsak ako noon sa sahig. Ngunit bago pa tuluyang makalapit si Ernest sa akin, biglang humarang ang nanginginig na katawan ni Clara. Halos hindi sa makatayo, ngunit itinaas niya ang kanyang mga braso, wari handang magsakripisyo para labang pigilan ang kanyang kapatid.
Sa gilid ng aking paningin nakita kong lumabas na sina Lolo Isko at Lola Felisa. Bit-bit ang sanggol. Mabilis na inilalayo mula sa panganib. Tama na, kuya! Tigilan mo na to. Alam kong hindi mo matanggap ang pagkamatay ng mag-ina mo. Huwag mo na mangayang mangyari din sa akin yan, kuya. Parang hawa mo na. Natigilan si Ernest. Kumakawala ang halimaw sa kanyang loob. Ngunit sa mga salita ni Clara sumilay ang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Para bang may natitirang hibla ng kanyang pagkatao na pilit na lumalaban. Clara? Anong ginawa ko? Bakit puro dugo ka? Tama na, kuya. Huwag mo kunin ang anak ko. Maawa ka sa kanya. Ano? Hindi. Hindi ko siya kukunin sa'yo. Teka. Ako ba ang nagdala ng lahat ng ito sa inyo? Kasalanan ko ba to? Naniniwala akong kaya mong magbago, kuya. Yes, bumalik ka na. Umiling na umurong si Ernest palayo sa amin. Parang hindi makapaniwala sa lahat ng kanyang nagawa. Nanginginig ang mga kamay niya at ang mga mata'y puno ng takot at pagsisisi. Sa isang iglap, bigla siyang tumakbo palabas ng bahay, tinatangay ng dilim ng gabi. Agad namang sumunod si Clara, umiiyak habang tinatawag ang pangalan niya. Ako na may dali-daling bumangon kahit nang hihina at pilit na humabol sa kanilang dalawa. Patawad, Clara. Pero paano kung hindi lang ikaw ang masaktan ko? Paano kung magagawa ko rin ito sa iba? Hindi ko gusto mabuhay ng pitpit lahat ng konsensya na yun. Kung mananatili ako, mas lalo lang kayong masasaktan. Kuya, huwag. Malalampasan din natin to. Huwag mong gawin yan. Natigilan kami lahat. Para bang huminto ang oras sa harap ng aming mga mata ng mga pagkakataong yun, Sir Jupiter. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang nakahandusay na si Ernest. Nangingisay at bawat paghingay unti-unting humihina. Puno ng dugo ang kanyang dibdib at mga kamay at ang karit ay nakabagsak sa tabi niya. Tanda ko ang mga hagulgol ni Clara noon. Basag, halos mapatid ang boses niya sa sakit. Gumapang siya papalapit sa kanyang kuya. Niyakap ito ng buong lakas. Mariing idinikit ang mukha sa dugong dumidikit na sa dibdib nito na parabang ayaw na ayaw niyang pakawalan. Kuya, bakit? Bakit mo ginawa to? Sinabi ko sa'yo na malalampasan natin to. Clara, salamat. Patawad. Sana hindi mo ako maalala bilang halimaw, kundi bilang kuya mo na nagmahal sa'yo. At sa huling paghinga, pumikit ang kanyang mga mata at tuluyan na siyang binawian ng buhay. Tumahimik ang paligid ng tagpong yun, Sir Jupiter. Maliban na lang sa walang tigil na iyak ni Clara. Lumapit si Lolo Isko. Dahan-dahan niyang pinatong ang kamay sa balikat nito at ganoon din si Lola. Pilit na pinipigilan ang pagpatak ng luha habang yakap-yakap ang sanggol. Habang hawak-hawak ni Clara ang malamig na katawan ng kanyang kuya, alam naming lahat na ang gabing yun ay nag-iwan ng sugat na hindi kailanman maghihilom. Ngunit kasabay ng sakit may dala rin itong paalala, Sir Jupiter, na minsan ng pinakamabigat na laban
ay hindi ang halimaw na nasa labas, kundi ang halimaw na unti-unting sumisira mula sa loob. Lumipas ang ilang taon. Huminto na po ako sa pagiging konduktor at ngayon ay nakapag-apply ako sa isang BPO company kasama si Clara na asawa ko na po ngayon. Opo, Sir Jupiter. Dahil nang mamatay ang kanyang kuya, sinikap kong buhayin sila ng kanyang anak na salamat sa Diyos ay lumaking normal. Ngayon, ako rin ang kinikilalang ama ng batang yon. Masaya po ako kahit pa isang madilim at mabigat na kwento ang pinagmulan ng lahat. Dahil sa tuwing makikita ko ang mag-ina kong masaya, masasabi kong sulit ang lahat ng pinagdaanan namin. Pero hindi ko rin maiwasan, Sir Jupiter, na sa mga tahimik na sandali, napapatanong ako sa sarili ko kung may magagawa pa ba kami noon para mailigtas si Ernest. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong channel, Sir Jupiter, dahil nabibigyan ng boses ang mga karanasang kagaya ng akin para marinig at magbukas ng mata sa iba. Salamat po sa inyong pakikinig. Para sa mga listeners at subscribers natin, sa palagay niyo po ba ay may iba pang paraan para tuluyang mailigtas si Clara, ang kanyang anak at pati na rin si Ernest? Ibahagi niyo po ang inyong mga sagot sa comment section at babasahin ko po isa-isa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kahit may group meetings ako after class, nakabuntot siya. Ibig sabihin lang, you love me. Dito, may forever! Gayuma. Dear Sir Jupiter, tawagin niyo lang po akong Celine. Ang ikikwento ko sa inyo ay tungkol sa amin ng kaisa-isa at nakababata kong kapatid na si Charmaine. Naulila kami nang mamatay sa isang car accident ang aming mga magulang noong graduating sa high school si Charmaine at graduating naman ako sa college. Dahil doon sa kanya na natutok ang buhay ko. Hindi kami hirap sa pera dahil may iniwang 10 units ng paupahang apartment ang mga magulang namin, katabi ng tinitirhan naming bahay. Hindi na ako naghanap ng ibang trabaho para maasikaso ko ang mga apartment at para mas makapag-focus kay Charmaine. Dahil siguro sa murang edad niya, mas nahirapan si Charmaine na mag-cope sa biglaang pagkamatay ni ng mommy at daddy. Na-depress siya ng sobra. Sa pagpasok niya sa college, hindi siya gaanong nagkaroon ng mga kaibigan. Mas lalo siyang naging loner nang dahil sa pandemic. Online na ang mga klase at hindi niya nakakasalamuha ang kanyang mga classmates. Nang magbukas uli ang klase sa campus, mas lalo siyang naging mailap sa mga kaklase. Kaya naman natuwa ako nang biglang napukaw ng isang binata ang kanyang interes nung papasok siya ng 4th year college. Katatapos lang ng kanyang 18th birthday noon. Tawagin nating Robbie ang lumipat sa unit na kadikit ng bahay namin.
Magkaedad sila ni Charmaine. Kasama ni Robbie ang kanyang mami na tawagin nating si Tita Virgie. Noong nag-i-inquire pa lang ang mag-ina, nagka-crush na agad si Charmaine kay Robbie. Pag-alis nila, hindi na siya nakapagpigil ng kilig. Yes! Buti nagbigay agad ng down at advance. Ang cute niya, no? Saka mukhang ang bait-bait. Ate, magluto tayo ng leche flan. Ihatid natin paglipat nila. Uy, may crush ng sister ko. First time ever to At dahil dyan, gagawin natin special ang leche flan. Hinatdan nga namin ng leche flan ang mag-ina noong unang gabi nila sa apartment, Sir Jupiter. Nakakwentuhan namin ng matagal si Tita Virgie. Kaso agad na nagpaalam si Robbie na mag-aayos ng gamit sa kwarto. Kapansin-pansin na may pagkamahiyain ito at tahimik. Hindi halos nagsasalita. Pag-uwi namin sa bahay, ang mag-ina pa rin ang topic naming magkapatid. Siya yung crush mo, Charmaine. Parang ayaw makipag-usap. Paano yan? I get him, ate. Narinig mo ba yung sabi ng mommy niya? Hindi siya dating ganyan. Nagkaganyan lang after mamatay ang daddy niya nung grade 6 pa lang siya. Imagine, mas bata pa yun sa age ko nung nawala sina mommy at daddy. Kaya naiintindihan ko siya. Mas gusto ko tuloy mapalapit sa kanya. Baka matulungan ko siya. Oh, baby. Come to ate. Hug. Ginawa nga ni Charmaine ang lahat para mapalapit kay Robbie, Sir Jupiter. Doon ko nakitang gusto talaga niya si Robbie kahit hindi pa sila totoong nagkakakilala. Bigla kasing nagbago ang kapatid ko. Naging determinado at aggressive. Inobserbahan niya kung anong oras pumapasok sa school si Robbie kahit mas maaga yun kaysa sa oras ng pasok niya. Inaagahan din niya ang alis para kunway di sinasadyang magkasabay sila sa paglalakad patungong jeepney stop. Mula roon, magkaibang jeep na ang sasakyan nila patungo sa magkaibang university. Pero kahit ilang buwan nang ginagawa yun ni Charmaine, kakaunting salita pa lang ang nahugot niya mula sa binata. Panay ngiti at tango lang ito. Dala siguro ng frustration kaya nakaisip ng kalokohan si Charmaine nang magka-project siya sa school. Kailangan niyang mag-interview ng mga nagtitinda ng mga gayuma, anting-anting at iba pang misteryosong mga bagay sa labas ng Quiapo Church. Nagpasama siya sa akin dahil kailangan ko siyang i-video habang nag-i-interview. Ang dami pala nila. Paano ka pipili dyan? Ayun, ate. Si Lola.
May character ang itsura niya. Bagay na bagay sa topic. Parang ang karakter na manghuhula sa pelikula ang matandang babaeng itinuro ni Charmaine, Sir Jupiter. Mahaba at kulot ang puting buhok. Kulubot na ang balat sa mukha. Pero buhay na buhay ang mga matang mabilog at alerto. Nakalipstick pa. Na pulang-pula si Lola. Hello po. Estudyante po ako. Pwede ko po ba kayong ma-interview ng naka-video tungkol sa mga tinitinda nyo? Bibili rin ho ako ng mga sample para lang ho ito sa project ko sa school. Sige. Anong mga pangalan ninyo? Si Charmaine ho ako. Sili naman ang pangalan ng ate ko. Pwede ho bang magsimula ng mag-video ang ate ko? Sige, Charmaine. Ang gaganda nyo naman. Maswerte ako sa araw na ito. Nakilala ko kayong dalawa. Ay, thank you ho. Pwede rin pong malaman yung pangalan nyo? Lilith. Ang cute naman ng name nyo. Sige ho, simulan na natin. Ano-ano ho ba itong mga paninda nyo? Matagal yung interview kay Aling Lilith. Marami siyang paninda. May herbs na gamot sa kung ano-anong sakit. May mga anting-anting na kontrakulam daw. May mga pampaswerte at merong panggayuma. Gayuma ho? Totoo ba yun? Effective talaga? Kasi sabi ho ng iba, aphrodisiac lang ang mga yan. Nagpapainit lang ng katawan. Hindi pang matagalan. Hindi nakaka-inlove. Mabisa itong galing sa akin. Dito, may forever. Talaga ho? Paki-explain nga ho kung ano-ano ang gagamitin at paano ang proseso. Tapos bibili ako para isama sa project ko. Wala akong kamalay-malay, Sir Jupiter, na isinagawa nga ni Charmaine kinagabihan ang panggagayuma. Yung estilo ng gayuma ni Aling Lilith ay walang kasamang pagkain na ipapakain sa biktima. May mga ibinigay lang yung matanda na kandilang pula at maliliit na balot ng kung ano. May nakasulat din sa papel na mga orasyon daw na kailangang basahin sa takdang oras. Komplikado yung proseso. Naisip ko nga mabuti na lang at yung video mismo ang project ni Charmaine na isusumite. Hindi na kailangang isulat pa. Yun pala. May iba pang paggagamitan si Charmaine sa nakadokumentong proseso sa video. Pagkaraan ng 3 araw kumatok sa bahay namin si Robbie. Katatapos lang namin maghapunan. Ako ang nagbukas ng pinto. Laking gulat ko na may dala siyang bouquet ng roses na pulang-pula. Robbie! Good evening.
Nandyan ba si Charmaine? Yes, nandito. Come in. Kinilig ako para sa aking kapatid, Sir Jupiter. Kaya naman dumiretso ako sa guest room na katabi ng sala. Ginawa ko na yung opisina para sa administrative work ko sa mga apartment. Mula doon, dinig ang usapan sa salas, lalo pat iniwan kong nakaawang ng bahagya ang pinto. Hindi ko makakalimutan ang highlights ng kanilang pag-uusap na labis na ikinasaya ko noon para kay Charmaine. Hindi ko alam na yun pala ang simula ng lalong pagdilim ng aming mga buhay. Hindi ko alam kung bakit hindi ko agad nasabi. But it just suddenly dawned on me that I need you in my life forever, Charmaine. I love you. Forever talaga? Forever agad? Pero hindi ako tatanggi. I love you too. Gabi na umuwi si Robbie. Lumabas ako para makipagdiwang kay Charmaine at doon siya nangumpisal. Ano? Ginawa mo yung panggagayuma? Charmaine, hindi natin alam kung anong klaseng powers o magic yun. I don't care. It worked, ate. It worked. Ang saya-saya niya, Sir Jupiter, kaya hindi ko magawang sirain ang kanyang kaligayahan. Pero punong-puno ako ng mga agam-agam. Dahil kung bisa lang ng gayuma yung nagtulak kay Robbie na magtapat ng pag-ibig, di ba peking damdamin lang yun? Saan yun hahantong? Nagdaan ng mga buwan na masusi ko silang inoobserbahan. Handa na akong sumalo kay Charmaine sakaling lumipas ang bisa ng gayuma, kasama ang pagtingin ni Robbie sa kanya. Pero hindi nangyari yun. Kabaligtaran ang nangyari. Ate, pwede mo ba akong samahan sa Quiapo? Hihingin ko kay Aling Lilit yung pampawalang bisa sa gayuma. Ha? Babawiin mo na? Agree ako dyan. Pero bakit? Hindi ko naman kasi akalain na ganito pala ang may boyfriend, ate. O hindi ko lang alam kung si Robbie lang talaga yung ganito. Nasasakal na ako eh. Wala na akong sariling space sa buhay ko. Gusto niya nakadikit siya sa akin palagi. Hatid sundo niya ako sa school. Kahit mas maaga yung pasok niya, pilit pa rin niya akong inihahatid bago siya tumuloy sa klase niya. Mas unang natatapos yung klase niya pero naghihintay siya ng ilang oras sa akin. Kahit may group meetings ako after class, nakabuntot siya. Minsan nga hindi siya pumapasok tapos pinipilit niyang wag din ako pumasok para magkasama kami. Pag kumakain kami sa labas at pupunta ako ng ladies room, sasamahan pa niya ako at magbabantay siya sa labas. Parang obsessed na siya sa akin, ate. Nakakasama na to sa bawat isa sa amin eh. Sinamahan ko nga siyang bumalik kay Aling Lilit sa labas ng simbahan ng Quiapo, Sir Jupiter.
Pero wala na doon ang pwesto ng matanda. Nagtanong kami sa mga pwestong katabi ng natatandaan naming pwesto niya. Pero walang nakakakilala sa kanya. Sa pangalan man niya o sa paglalarawan namin sa kanya. Mga old-timers na raw sila roon at wala talaga silang nakasamang ganun ang pangalan o hitsura mulat sa pool. Parang imposible namang hindi nila siya matandaan. Napaka-standout nga ng itsura niya, di ba ate? Yun nga rin pinagtataka ko eh. Dalawa tayong kumausap sa kanya at may pruweba tayong video. Teka nga, ipakita natin sa mga tindera ang video na nasa phone mo. Binura ko na ate after ko masubmit. Malapit na nga akong maubusan ng storage eh. Paano yan? Hindi mo alam kung paano bawiin yung gayuma. Di ba sabi nga ni Aling Lilith, forever na yun? Ate, ayoko na. Bahala na. Pakikipag-break na talaga ako. Desidido na si Charmaine, Sir Jupiter. Sising-sisi siya sa ginawa niyang panggagayuma. Babe, kung nagawa mong gayumahin ako, ibig sabihin lang you love me. That just makes me love you more. You love me so much. Just as much as I love you. Robby, noon yun. I was wrong. Hindi ko pala kayang suklian yung klase ng love na binibigay mo. Hindi ko kayang ibigay yung hinahanap mo. It's okay, babe. Just let me love you. I need you with me. I need to be with you. Robby, please. Ayoko na. Just let me go, please. Hindi ko na kaya. Nag-uusap daw sila noon sa isang outdoor cafe, Sir Jupiter, at nang hindi matinag si Robbie, tumakbo na lang si Charmaine palayo. Patawid sa daan, hinabol siya ni Robbie. Hindi na umabot sa ospital ng buhay si Robbie, Sir Jupiter. Hysterical naman si Charmaine at kinailangang isedate sa ospital. Ako ang nasa emergency contact niya sa phone, kaya natawagan agad ako ng staff doon. Hindi alam ni Tita Virgie ang punot dulo ng lahat. Ang alam lang nito ay naaksidente si Robbie habang kasama si Charmaine. Sa akin lang isiniwalat ni Charmaine ang buong pangyayari. Kasalanan ko, ate. Kung hindi ako tumakbo, hindi niya ako hahabulin ng hindi tumitingin sa daan. Kung hindi ko siya ginayuma, hindi siya magkakaganon. Nananahimik ang buhay niya noon eh. Hindi mo kasalanan, Charmaine. Aksidente yun. Kasalanan ko! Kasalanan ko! Dahil alam ng lahat ay girlfriend ni Robbie si Charmaine, andun kami sa kanyang burol. Kasama kami sa mga naglamay. Desisyon yun ni Charmaine. Parang gusto niyang bumawi
kay Robbie. Pero sa unang gabi ng lamay, may nangyari na. Nagpaalam si Charmaine na pupunta ng ladies' room. Dahil alam kong unstable pa ang mood niya, sinamahan ko. Siyempre, hanggang labas lang ako ng cubicle. I need you with me. I need to be with you. Wag! Layuan mo ko! Layuan mo ko! Ate! Kinalampag ko ang pinto ng cubicle, Sir Jupiter. Sa takot niya ay parang hindi na marunong si Charmaine kung paanong buksan yun. Pagkaraan ng ilang minuto ay nagawa rin niya. At halos lipa rin niya ng takbo ang palabas ng ladies' room. Nilagpasan ako. Charmaine! Dire-diretso si Charmaine sa gitna ng lobby ng punerarya, Sir Jupiter. Parang wala siyang nakikitang ibang tao kahit halos puno ng tao ang lobby. Tumigil siya sa gitna, yakap ang sarili, nakapikit. Go away! Please, ayoko na! Leave me alone! Forgive me and leave me in peace! Please! Please! Leave me alone! Niyakap ko siya ng mahigpit, Sir Jupiter. Ramdam ko ang panginginig at panlalamig ng kanyang buong katawan. Ate, tulungan mo ko. Ayaw pa rin niya akong iwan, ate. Make him go away, please. Lumala ang hysterics ni Charmaine hanggang sa kinailangan ko na siyang dalhin sa emergency room. Tinurukan siya doon ng pampakalma pero hanggang sa mawalan na lang siya ng ulirat ay yun at yun din ang kanyang sinasabi. Kinausap ako ng doktor at pinagpayuhang ilipat siya sa ospital na may psychiatric services para mas matulungan siya sa kanyang mga nakikita at nadaramang takot. Sa nilipatan namin, pinakonfine siya ng 1 linggo. Mabuti at pinayagan akong samahan siya. Umuwi lang ako para kumuha ng gamit namin at bumalik agad. Kinausap siya ng psychiatrist at therapist araw-araw. Kung ano man yung binigay nilang medikasyon sa kapatid ko ay nakapagpakalma naman sa kanya. Hindi na siya nag-hysteria. Pero parang tulala naman at walang emosyon kapag nakikipag-usap. Ayon sa kanyang psychiatrist at therapist, resulta ng magkakahalong shock, pagdadalamhati at pagka-guilty ang mga halusinasyong nakikita ni Charmaine. Natural daw na reaksyon ng shock dahil nakita niya mismo ang aksidente. Ang pagdadalamhati naman ay kailangan talagang pagdaanan sa tamang proseso. Pero mahalaga raw na mabitiwan ni Charmaine ang pagka-guilty para tuluyang mawala ang mga halusinasyon. Iba naman ang sabi ng aking kapatid. Can you see him, ate? Heto siya sa tabi ko. Hindi siya umaalis sa tabi ko. Wala akong nakikita, Charmaine. Sa akin lang pala talaga siya nagpapakita. Totoo siya, ate.
I can see him. I can feel him. When he touches me, napakalamig ng kamay niya. No. Please, no. Tama na. Tama na. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi ni Charmaine, Sir Jupiter. Kahit umaayon ang isip ko sa paliwanag ng mga espesyalista, ang lahat ng aking pandama ay nangingilabot sa mga binibitiwang salita ni Charmaine. Pagkaraan ng ilang araw, nakiusap siya sa akin. Ate, mas natatakot ako pag hinahawakan niya ako. Malamig na mga kamay yung dumadapot humahaplos sa aking katawan. Pero para akong nakakulong sa sarili kong katawan dito sa ospital. Ni hindi ko maisiwalat ang aking takot. Wala akong lakas. Ate, tulungan mo ko. Nakipagdeal siya sa akin. Gusto niyang umuwi na ako para malapit din siya sa mami niya. Kung uuwi raw ako, hindi na niya ako hahawakan. Nandyan lang siya pero hindi na niya ako hahawakan. Please, ate, umuwi na tayo. Hindi ko na matiis yung pakiramdam ng hinahawakan niya ako. Ang lamig-lamig niya. Dama ko ang takot ng kapatid ko, Sir Jupiter. Totoo mang naroon si Robbie o halusinasyon lamang, nagdurusa si Charmaine. At gagawin ko ang lahat para matulungan siya. Nakiusap ako sa kanyang psychiatrist at therapist. Hindi ko sinabi ang mga sinabi ni Charmaine dahil baka lalo lang kaming pigilan. Sa halip, sinabi kong mukhang kumalma na naman ang kapatid ko. At hindi kaya mas makabubuti sa kanya na sa sariling pamamahay mamahinga. Babalik na lang kami bilang outpatient sa schedule na ibibigay nila. Pumayag sila. Pagdating sa bahay, nakiusap uli si Charmaine. Ate, please. Ayoko nang uminom ng gamot na yon. Para akong halos paralisado pag pinapainom nila ako noon. Napaka-helpless ng feeling. Wala akong kalaban-laban. Promise, ate, hindi na ako sisigaw. Sige. Pero subok lang ha. Pag bumalik yung hysterics mo, baka mapilitan tayong magpa-ospital ulit. Yes, ate, promise. Ayoko na doon. Hindi na nga nag-hysterics si Charmaine, Sir Jupiter. Pero naririnig ko siyang nagsasalita sa loob ng kwarto niya na parang may kausap. Lagi siyang parang nagsusumamo. Please, kahit sandali lang, iwan mo muna ako. Can you do that for me? Akala ko mahal mo ko. Bakit mo ko pinapahirapan ng ganito? Hanggat maaari, sinasamahan ko siya sa kanyang kwarto. Doon na rin ako natutulog. Sinasamahan ko siya hanggang sa loob ng CR at banyo. Lumalabas lang ako para maghanda ng pagkain, hugasan ang aming mga pinagkainan at isa lang sa washing machine ang aming mga bihisan. Nagpasabi na ako sa lahat ng mga kakilala na naghahanap ako ng makakasama namin sa bahay.
Pero kumalat na rin kasi ang tungkol sa kondisyon ni Charmaine at natatakot na ang mga katulong na pumisan sa amin. Hindi rin naman kami nagtagal sa ganoong sitwasyon, Sir Jupiter. Charmaine! Nadatnan kong wala ng buhay si Charmaine, Sir Jupiter. Nagbigti siya sa kanyang kwarto at nakakintal na sa aking isip ang larawang iyon. Ang napakaganda kong kapatid. Mulagat ang mga mata at nakalawit ang dila. Yun ang huling alaala ko sa kanya. Hindi na niya nakayanan ang takot. Kaya pala ginustong manumbalik ang lakas ay para lang magawa niya ang kanyang binabalak. Kasalanan ko, Sir Jupiter. Dapat nagduda na ako sa interes pa lang ni Charmaine sa gayuma at napangunahan ko na ng pag-awat. Naging masyado akong kampante. At hindi ko siya dapat inuwi sa bahay. Mas nabantayan sana siya sa ospital. Hindi niya sana nagawa yun kung nasa ospital siya. Hindi ko na alam kung bakit pa ako nabubuhay ngayong wala na si Charmaine. Wala nang saysay yung pananatili ko rito. I failed my sister. I failed my family. Sir Jupiter, kapag nabasa mo itong sulat ko, ibig sabihin ay wala na rin ako. Ibig sabihin, hindi ko na rin nakayanan. Sumunod na ako kay Charmaine. Isasama ko itong sulat sa aking last will at magbibigay ako doon ng instructions sa lawyer namin. Naipadala ito sa iyo after my death. Sana pagbigyan mo ang aking huling kahilingan na basahin ito. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aming dinanas, gusto kong paalalahanan ang mga tagapakinig mo na huwag paglaruan ang kapangyarihang itim na hindi nila lubos na nauunawaan. Maraming salamat, Sir Jupiter.